Okay, salamat sa Panginoon. Ang Panginoon po ay deserving pasalamatan. Kay Matthew 6:20 po, pakitayo po kayo. Ako'y nalilito sa aking patas. Dahil ako po'y nagbasa, tingnan ko yung flow, part ng Beatitude, then nagsimula doon sa yung paano mo susundan yung salitang lay up treasures in heaven. So nalagyan ko na po yun ng puntos. Kaso tingnan po yung kung mga cross-reference, ang gaganda. Meron ding lumalabas na outline doon sa mga cross-references. Kaya sabi ko, alin ang unahin ko din parang maganda eh. So, kaya kanina ako di mo kaintindihan. Okay, tingnan po natin. Ganito ang sabi ng salita ng Diyos. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nang huhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Tayo manalangin, banal namin Diyos, ikaw po nawamalwalhati, iyo pong salita ang aming papakinggan, tutunghayan, at bigyan niyo po ako ng kaalaman, kapangyarihan, higit sa lahat ay kadalisayan ng puso't isipan, pagiging karapat-dapat sa iyo at ang bawat isa sa amin. Ikaw po ang magturo sa amin, Banal Espiritu, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, sabi, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through, nor steal. So ating pag-usapan, lay up for yourselves treasures in heaven. Mag-ipon tayo ng kayamanan, mga kayamanan sa langit. Ako iniwala, ang tunay na kayamanan ay sa langit. Bakit? Hindi nananakaw. Hindi kinakalawang. Hindi tinatanga. Ngayon, kung paano ang tao ay kumahob sa lupa na kayamanan, ay sana ganun din tayo sa kabilang buhay. Tama ba? So, yun ang ating pag-uusapan. At tininan ko po sa cross-references, kaya po ako nagdadalawang isip. So, yung cross-references, binawasan ko na lang ng dalawa para maging aking introduction. At ating tatuloy ito yun din, yung Matthew chapter 6. So, tinignan ko po yung mga cross-references. Ano ba yung kayamanan sa langit? Ano ba yung kayamanan sa langit? Tingnan po natin yung Matthew 19 verse 21. Sabi po diyan, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig mo maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha. Take note, ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. So, pag sinabi pong kayamanan sa langit, ito po yung tayo nag-iipon ng kayamanan sa langit, ito po yung giving, ito yung binibigay natin habang tayo nasa lupa pa. Are you with me? Sabi dito, ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. So, may kaugnayan ang pagbibigay at ang kayamanan sa langit. Amen? So, mga kapatid, ang treasures in heaven ay may kinalaman sa generosity. May kinalaman talaga yan sa pagbibigay. Tingnan niyo po yung Luke, natin binasa din ng last Wednesday, 12 verse 20 and 21. Datapwat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw nahaling, hihingin sa iyong gabi, ito ang iyong kaluluwa, at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapasa kanino kaya? Gaya nga, nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. So, ibig sabihin, itong taong ito, hindi talaga nag-isip magbigay.
Nagpakayaman lang sa kanyang sarili, pero hindi mayaman sa Diyos. So, klaro. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag wala kang giving, mayaman ka lang sa sarili mo. Pero hindi ka mayaman sa Diyos. Ibig sabihin, ang nag-iipon ng kayamanan sa langit ay nagbibigay na ngayon pa lang ng value'y langit. Ay maho ba? So, napansin ko doon sa mga cross reference, ang ganda rin eh. Nahawi ng kanya, kaso lamang, ay mayroon ako na doon sa nailagay ko, parang sala yata. Kasi nabasa ko din yung fear of God ay treasure. So ano ako, mag-iipon ng takot sa Diyos sa langit? So parang sala yata. No? Nilagay ko na lang. Sinundan ko na yung ating topic. So, ang pinupunto dito mga kapatid, na ang giving ay pag-iipon ng yaman sa langit. Pagtulong sa kapwa, pagtulong sa nangangailangan, pagbibigay sa gawain ng Panginoon, yan po ang pag-iipon ng yaman sa langit. Kaya sabi, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Bakit? Hindi doon nananakaw, hindi kinakalawang, hindi kinakain ng tanga. Lahat ng dinideposit nyo sa bangko, yan ay mananakaw. Yan ay maditispal ko. Yan ay pwedeng wala. Pwedeng ang ma-hack yung account. Merong magagaling na yan. Lahat ng bagay ng lupa ay hindi yan mananatili. Pero yung may kinalaman na kayamanan, obvious naman eh. Tignan nyo ha, gayon nga ang nagpapakayaman sa kanyang sarili, at hindi mayaman sa Diyos. So bakit naging mayaman sa sarili? Hindi nga giver. Hindi giver. Kaya yung mga hindi giver, walang kayamanan sa langit yan. Are you listening? At hindi mayaman sa Diyos. Tingnan pa natin. Ang 1 Timothy chapter 6, verse 17 hanggang 19. 6 verse 17 hanggang 19. Ang mayayaman sa sanglibutang ito ay pagbilinan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip at huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili. Kaya nga mag-ipon kayo ng kayamanang mananatili. Tama ba? Well, hindi naman tayo against na tayo maging mayaman sa lupa. Pero kung paano mayaman ka sa lupa, mas higit sanang mayaman ka sa langit. Tama ba? Oo. Walang masamang ikimay magandang sakyan, lalo't gagamitin mo sa Panginoon. Walang masamang ikimay magandang property, lalo't gagamitin mo sa Panginoon. Pero kung ikaw lang ay sa lupa, ang tukmo ng utak, at wala kang investment sa langit, ay hindi maganda. At huwag umasa sa mga kayamanang di nananatili. Pag natuloy ang leon, hindi natin alam, sana huwag matuloy. Sana basagin ng Panginoon. Minsan, yung ating mga iniipon-ipon, leon lang ang katapat. Ay yung pantigre. Diga? Opo. Hindi yung masama yan, bagay ng lupa. Huwag lang magpapayabang yung pang malupit minsan eh. Nagkaroon lang ng lupa yung humambog na. Ang maganda, ikaw ay mayaman muna sa Diyos. Pero, tingnan nyo ha, tuloy niya, masesense natin eh. Huwag umasa sa mga kayamanang di nanatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana. Tatandaan ninyo, yung ipinagmamalaki mo minsan, pinagyayabang mong yaman, bigay lang naman ng Diyos yan. Na siyang nagbibigay sa ating sagana ng lahat ng mga bagay upang ating ikagalak. Yan pa ang maganda. Ang layunin ng pagpapalang lupa ay para lalong maging masaya ka sa Diyos. Hindi para lumayo ka sa Diyos. Kaya kapag ikaw ay nayaman at ikaw ay nayabang, ay sala. Amen? Sala yan. Ang sabi, yan, na mga bagay upang ating ikagalak. Amen? Aba, kala may wala ka naman dati sa sakyan. Hulugan pa. Ngayon ay tapos na. Di ka, Mac? Kakatawa nga naman.
Nagkasakit pa ang kanyang anak. Kung nga na may hindi nagastos, ay nasa kulang-kulang 1 milyon na eh. Yata, ano? May biyaya ng Panginoon nga naman. Ay ngayon, walang gastos yan. Eh, di milyon-milyon na. Ano ha? Eh, pinapaalala ko ito sa inyo mga kapatid. Ito'y hindi paraos oras. Hindi ito part ng program. Nakikinig tayo ng salita ng Diyos. In fact, nagbabasa pa tayo ng salita ng Diyos. Okay, basahin natin ang verse 18. Na sila'y magsigawa ng mabuti. Na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa. Magsiyaman sa mabuting gawa? Na anong kinalaman? Na sila'y maging handa sa pamimigay. Tanya yung yaman at pamimigay, laging magkasama. Kaya yung mag-ipon ng kayamanan, yung tunay na kayamanan, may kinalaman dyan yung pagiging generous. Amen? Opo. Lalo sa gawain ng Panginoon. Lalo sa gawain ng Diyos. Kaya huwag kayong magsisi na kayo ay tapat sa tithes. Wala kayong dapat pagsisihan na kayo nagtatapat sa tithes. Bakit? Ako hiniwala, ang Diyos ay hindi lang kayang ikaw ay bigyan ng kayamanan sa langit, kahit sa lupa pa lang. Ikaw ay hindi pababayaan ng Diyos. Amen? Oo. Ang hindi nagpapabaya sa Diyos, lalong hindi pababayaan ng Diyos. Yung ang kulang ay ang Diyos ay hindi nagkukulang, ay di lalo naman yung nagsisikap. At rin nyo, na sila'y maging handa sa pamamigay, maibigin sa pamamahagi. Hindi yung talagang Alam yung maibigin sa pamamahagi, basta nakakita na may pangailangan yan hindi na magkaintindihan. Yung lagi kang gusto ay makatulong. Na sila'y magsigawa na mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa. Ano yung magsiyaman sa mabuting gawa? Na sila'y maging handa sa pamamigay. Amen? So, yung treasures in heaven, lay up for yourselves treasures in heaven, may kinalaman talaga dyan ang giving. Ano? Not knowing, na ikaw kapag nagbibigay, ay hindi ka lamang nag-i-invest sa bagay ng lupa, maging sa bagay ng langit. Wow! Ay, sabi niya, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Ano yun? Hindi mo madadala doon ang ginto. Ay, ang dami na doon. Di ka? Hindi naman yung mga giver ang, ay, ako pala yung nagdadala ng ginto doon. Paano yun? Wala naman ako nakitang tali at daladalang hinihilang pataas yung ginto. Di ka? Wala naman ako nakitang truck. Nag-iipon ako ng truck sa langit. Nag-iipon ako ng langis sa langit. Hindi ganon. Ikino-convert ng Diyos ang iyong giving na madadatngan mong treasure in heaven. Are you with me? Ay ngayon, hindi ka giver. Alam mo, kapag walang puso mo ang giver, eh baka ang problema mo ay hindi lang wala kang kayamanan sa langit. Isipin mo kung talaga ikipalangit. Ano? Baka naman kaya hirap ka mag-ipon ng kayamanan sa langit. Mamaya, pupuntusin natin yan. Ay baka kasi hindi ka palangit. Opo yan, totoo yan. Sa isang katotohanan pa rin, doon sa Hebrew 11 verse 26, na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat ang kanyang tinititigan ay ang gantimpalang kabayaran. Mga kapatid, hindi ito earthly sighted. Amen? At lalo naman ito hindi nearsighted. Alam mo, ang giver, nearsighted yan. Earth-sighted yan. Ang nakikita lamang ay yung panglupang bagay. Pero si Moises, mga kapatid, hindi niya tinignan yung panglupang bagay. May mas mataas siyang nakikita. Ano kapatid, ang magandang, alam mo, ang pinakamahusay, pinakadakilang treasure is not only yung generosity, but the great treasure is Christ Himself. Amen? Meron nga doon isa nakitang kayamanan sa isang bukid. Ang ginawa ay ipinagbilihat ng tinatangkilik upang mabili yung bukid. Ibig sabihin, mas mahal yung nasa bukid kaysa nasa kanyang hawak.
Mga kapatid, yung lahat ng bagay na sa lupa, i-days mo kay Jesus, kulangot lang yan. Kaso lamang, nearsighted talaga ang mga tao. Sana unbeliever na lang yon. Tayo mga Kristiyano, hindi dapat. Amen? Ako naniniwalang ano tawag dito? Na overfasting si Moises at na nagkaroon ng problema ang isip. No! Matinong isip ni Moises. Kayang iwanan yung bagay ng yaman ng Egypto na ano pa siya matataas sa kanyang katungkulan. Bakit? Mas nakikita niya si Jesus. Mga batid, delikado talaga tayo pag ang babaw ng tingin natin kay Jesus. Pag ang liit-liit ng ating tingin kay Jesus, talagang tayo, no? Actually, mga kapatid, lahat ng ating kababawan, lahat ng ating mga mamala-malang paglilingkod, yan po yung nag-uugat sa ating mahinang pagtingin kay Jesus. Oh. At baliktarin mo yan. Kapag ikaw ay ubos ang buhay mo sa bagay ng lupa, yun ang Diyos mo. Ako iniwalang, hindi masama ang trabaho, pero anong purpose? Amen? Anong purpose? So, alam niyo natin yung Jeremiah 9 verse 23 and 24? Alam niyo yan, di ba? Paso hindi pa di alamin natin. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan. O magmapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. O di kayo pag mayaman laki ng tenga pati ilong. Pero sabi, kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati na kanyang nauunawa at kanyang nakikilala ako. So, ang tunay na treasure ay si Jesus. Yung kilala mo kung sino siya. Amen? Kaya huwag ka naman magpiling aba kung talaga na kay Jesus ka talaga. Amen? Huwag ka magpiling kawawa. Amen? Hindi ka naman talaga kawawa tayo naman nakakain pa rin ka. Simur-simur nga natin. Amen? Tayo nakakain. Hindi bagay na tayo ay magmukhang kawawa at piling kawawa. Anak tayo ng Panginoon. Are you sure na ikaw talaga anak ng Diyos? Yung iba ay nagmamala sa kanilang simbahan kami kilala na. Malayo na ikaw ang amin naabot. Sabi ko nga ngayon ka lang kayo nakala. Kami matagal na Pinagmamalaki ang lalaki na kanilang simbahan. Ayaw nga, malaki ang simbahan. Hungkag naman ang tao dyan. Tama ba? Sabi, mayaman daw kami. Sabi ko sa kanya, mas mayaman sa inyo ang Muslim. Pero nangangahulugan ba? Dahil mayaman ang Muslim, tunay sila. Di nga? Kami kayo mayaman na. Ay mayaman pa rin sa inyo ang Katolik. Ngayon, dahil ba ang Katolik ay mayaman, tunay sila. Sabi ko sa kanya, hindi nyo ba naalaala? Ultimong si Jesus Christ, inalok ni Satanas ng yaman. Kaya hindi porke mayaman. Galing talaga sa Diyos. Lalo kayo yumaman, di ka naman nagbibigay. Delikado yan. Mahirap po yung nayaman na hindi naman tapat sa tithes. At sa offering. Delikado yan. Amen? Mimiha-miha tayo isang araw pagdating sa realidad. Mga kapatid, hindi isang invento ng mga ngaral yung bema of Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, lahat tayo ay kinakailangang mahayag sa hukuman ni Kristo. Lahat tayo na mga Kristiyano. Doon wala nang payabangan, wala nang bida-bida. Isa-isa tayong haharap. At ako'y naniniwala, hungkag, walang natipon sa langit, yung nung nasa lupa pa, hindi giver. Talagang ipapakita sa atin ng Panginoon, ipamumukha sa atin ng Panginoon, you waste your life. In order for us to love the Lord, our God, with all our might, with all our strength, di ka nagtrabaho ka? Di strength yan. You exert your effort. You use your
might, your strength, then, yung naging bunga ng iyong pagtatrabaho, ibinigay mo sa Diyos, yun ang sinasabing, love the Lord with all thy strength. So kapag nagbibigay ka, natutupad mo yung sinasabing, ibigin mo ang Diyos ng iyong buong lakas. Aba, hindi ka naman nakapagtrabaho kung wala kang lakas. So, ibig sabihin, kung nagbibigay ka ng tithes, ng offering, minahal mo ang Diyos. Hindi yan damdamin lagi. Pwede ka kasing, yung damdamin nawawala yan. Darating at nawawala yan. Pero yung pagsunod, dahil sa prinsipyong ito'y kalooban ng Diyos, then, feelings will follow. Amen? Hindi ho kami pupunta dito sa likod ng pulpito, kami excited. Pero bakit baga pag nagsasalita na? Amen? Yung excitement will follow. Are you with me? So, Ephesians chapter 1, verse 18. Yamang naliwanagan. Yon, kayo ba'y naliwanagan na? Baka kaya nga iba hindi pa nagbibigay Nasa dilim pa. Amen? So, mga kapatid, halimbawa, ay ang tao nga, wala pang Bible, nagbibigay. Oo. Si Cain at si Abel, wala pa namang Bible, no? Sila nga isinulat sa Bible dahil wala pang Bible. Pero nagbibigay ni si Abel, pati si Cain. Kaya nga, unbeliever at believer, nagbibigay. Kaya naman ikaw ay Kristiyano, huwag tayong mahirap kausap. Tama ba? Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang maalaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag. Wow! Meron tayong inaasam-asam na tayo ay tinawag ng Ebanghelyo ng Diyos. Hindi wala lang na ikaw ay naligtas. Amen? Hindi wala lang na nakakasimba ng prayer meeting. Hindi wala lang na kinakapagbasa ng Biblia. Hindi wala lang na nakakapanalangin. Hindi wala lang na kinakakapangaral at nag-aakin ng kalwa dahil naligtas ka. Hindi wala lang yan. Maalalaman ninyo kung ano ang pag-asa. Sang araw marireveal yan. Nandun na tayo sa realidad. Nag-iisip ka lang mag-passport. Nag-iisip ka lang ng visa. Tapos isang araw, nasa Amerika ka na. Pambira, isang araw nga. Nag-aasikaso lang ng aking passport. Nag-aasikaso lang ng visa. Nandito na ngayon ako sa Mount of Ararat. Di nga, isang araw tayo pa-attend lang. Pa-outreach lang. Hindi natin iniisip, pwede mag-rapture. Amen? Kanina kasama ko sila, pita ko na andito pa. Yun ang problema. Yan ang malaking problema mo. Kaya ba'y kasama pag nag-rapture? Kaya mga kapatid, hindi, wala lang na tayo inaligtas. Kung ano ang pag-asa sa kanya pagtawag, kung ano ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Totoong natawag doon. Parang, kumbaga sa droga ay hay na sa lupa. Yan naman pala ang pinakamababang klase ng kagalakan. Kung ano ang mga kayamanan ng kalwalhatian ng kanyang pamana sa mga banal. Then 3:18. Ano sabi dyan? So ito, inintro ko na yung yaman. Ay lumakas upang matalastas pati ng lahat mga banal kung ano ang luwang. 3:8 pala, I'm sorry. 3:8. Sa akin na ako ang kabababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay ibinigay ko ang biyayang ito upang ipangaral sa mga hintil ang mga di malirip. Wow, ang tindi ng Tagalog, ano? Di malirip. Kumbaga ay meron pang salita diyang malalim niyang di malirip na mga kayamanan ni Kristo. Dahil si Kristo nga po mismo ay yaman. Wow. Ako iniwala, hindi yan pantasya.
nakakasabik yan sa mga taong ligtas. Amen? Kaya wag ho kayong maawa kung kayo ay pasulang ang inyong lupa. Ang iba nga is nasa liig lang ang lupa. Ano? Kung talagang ikianak ng Diyos, tagapagmana tayo ng Diyos. Amen? Kalay mo, tagapagmana ka ng may-ari ng lahat. Yun lang ang ating tiyakin kung anak ka talaga ng Diyos. Kaya gasino na yung iyong tithes na yan kung alaman mong napakalaki ng iyong inaabangan. Tama ba? Gasino na yan. Nako, ay bakit ka ang laking-laki sa iyo? Baka liit nga talaga ng Diyos sa iyo. Pag nalalakihan ka dyan, ang liit ng Diyos sa iyo. Pero pag ang laki ng Diyos sa iyo, ang liit niyan. Amen? Okay. So, dalawa lang bagay ang aking binigay na treasure. Generosity, great treasure. That is the Lord Jesus Christ himself. Ngayon, ang aking impasiya ngayon dito sa Matthew na, actually sana yan ang puntos ko, 4 yan eh. Ngayon, dito naman sa Matthew, ay how to lay up for yourselves treasures in heaven. Ano? Yamang, tayo po ay pinag-iipon ng kayamanan sa langit. Ano ho? Ay paano ba yon iipunin? Ano yung magpapala? Ipadadala sa truck, tapos kukuha ng aeroplano at lalagyan. Ay yung aeroplano, paano dadali ng aeroplano sa langit? Hindi tiyak ganong usapan yun. Amen? Hindi ganon yun. Pero totoo yun. Okay. Well, una, sagutin natin sa text, sa 21 to 24, chapter 6, 21 to 24. Ako hiniwala, ito yung maganda. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, nauna na ba yan? Doon naman, duroon ang iyong puso. Paano una, itaas-taas pa natin ng konti. Itaas-taas pa natin ng konti. Matthew chapter 6, sabi doon, tama nga pala. Kung ang ilawan ng katawan ay ang mata, kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng liwanag. Verse 23. Datapot kung masama ang iyong mata, hindi ibig sabihin bulag yan o duling. Kundi, mga kapatid, related din yan kung nasa ang iyong puso, nandun ang iyong mata. Kung ang puso may madilim, di ang mata may madilim. Ang buong katawan mo ay mapupuspos ng kadiliman. Kaya't kung ang ilaw na sumasa ay kadiliman, gano'n kayang kalaki ang kadiliman? Verse 24. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon? Sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan at the same time. So anong punto? Tayo nag-iipon ng kayamanan sa langit. Kayo ba'y nag-iipon din ng kayamanan sa langit? So pinakita ko na sa inyong kayamanan. Yan pala ay, pag nag-iipon ka sa langit, ay maging generous ka. At dapat ang nakikita mo yung great treasure ay si Jesus Christ. So, sinasagot natin yung, paano ako mag-iipon ng kayamanan sa langit? Abay, dapat ay hindi ka double-hearted. Amen? Dapat be single-hearted. Anong ibig sabihin? Hindi ako, pastor, puro Panginoon na lang. Hindi. Hindi yun ang ibig sabihin natin. Ang idea, dapat ang namamayaning motive sa lahat ng ginagawa mo ay puso mo sa Diyos. Amen? Hindi masama magmakang iyong business, pero ang namamayani sa iyong puso ay para kayo makapag-tithe sa business kong ito. Amen? Sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi inaagaw ng iyong business, ng iyong pag-aaral, ng iyong trabaho, ang iyong puso at doon na lang nakatultol. O kaya, hati. No! Kaya ka masipag sa trabaho mo dahil nangangarap ka, sang araw magbibigay ako. Hindi masamang
magtaguyod ang pamilya. Pero para ano? Hindi masamang maging honor ka sa iyong school. Para ano? Amen? At para kanino talaga? Alam mo, kapag hindi sa kay Kristo o kay malamala, hati-hati, hindi ka pwedeng maglingkod na sabay sa kayamanan at sa Diyos. Kaya dapat single-hearted. Gusto mo ba makapag-ipon ng kayamanan sa langit? Ito dapat na nakikita mo. Ako'y mag-aaral. Isang araw ako'y may trabaho. Ako'y magagamit ng Panginoon. Amen? Ang namamayani, you are being driven, motivated, of single-hearted. First glory. First glory. Amen? Ang ganyan yan eh. Kasi, pagka tayo nagpaka-extreme, pagka yung ibang hindi naman nakakaintindi akala yatik, tama yung sabi, sino mang namumuhi sa kanyang mga magulang, hindi namumuhi sa kanyang mga magulang. Ano yun? Ibig sabihin yun, babarilin mo ang magulang mo. Ano yung sisipahin mo ang magulang mo? Hindi. Ang idea lang, mas mahal mo ako kaysa iyong mga magulang. At kapag nagmamahal ka ng tama sa Panginoon, mamahalin mo ang magulang mo. Hindi ibig sabihin, para bang garne, sino mang namumuhi, hindi namumuhi sa kanyang asawa, hindi maaari maging laging alagad ko. Dapat ang aking asawa pala yung sinusubasta na. At ako'y kanyang sinusubasta na rin. No, dapat maliwanag sa ating isip na ang iyong asawa man, kaya ka nag-asawa para makasama sa gawain. Kaya din mga binata at dalaga, sana kayo nag-iisip mag-asawa ay para din sa gawain, para sa kaluwalhatian din ng Panginoon. Kaya hindi ka maghahanap ng unbeliever. Paano mo sasabihin para sa kaluwalhatian ng Panginoon yon? Tama ba? Maliwanag ko ba? How to lay up treasures in heaven. Be single-hearted. Kasi sabi ng verse 24, natin binasa, ano sabi diyan? You cannot serve God and mammon. Kala mo may mammon? Ano? Masarap yan. Malambot yan. Mammon. Money. Walang masama sa pera. Amen? Ang sabi naman ay the love of money, but not the money itself. Kasi pwede namang nagmamahal ka sa Diyos na may pera. Lalo, pwede din naman magmahal sa Diyos na walang pera, pa hindi. Ibig sabihin, backslider ka pa hindi mapera. Hindi kayo na lang maging spiritual. Ay, gusto kayo spiritual ako may pera. For what purpose? Di maganda ang giving. Maganda ang giving. Since generosity is pag-iipon ng kayamanan, di maghanap ka ng pera para kay marami pang bigay. Amen? Pero kung hindi yan ang layunin, dalawa na ang Panginoon mo at hindi ka talaga pwedeng maglingkod ng ayos. Mahirap mamangka sa dalawang ilog. Mahirap iisang jeep ay dalawang kalsadang magkasabay ang dadaanan. Ang lupit niyan. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Kaya maraming windang ang buhay. Hindi naipa-priority ang Panginoon sa bagay ng lupa. Talaga nakakawindang yan. Kaya kung hindi ka full-time talaga, wag kang mahilig sa full-time. Kasi hindi ka dun mawiwindang ka. Ngayon kung talaga sa secular ka, pag igihin mo ang iyong buhay sa secular, magtapat ka, magpayaman ka, para makapagbigay ka. Wag mo pagsabayin yung full-time at saka yung secular, mawiwindang ka talaga. At kung namang nasa full-time, huwag nyo kaming tuksoy na kami magsisikular dahil wala kaming support. Tama ba? Para hindi nagkakawindangan. Parang nawiwindang na kayo. Amen? Tama. Kaya ikaw, nagtatrabaho ka sa isang magandang kumpanya, magtapat ka sa giving. Hindi ka naman paghahanapan ng Diyos ang ginagawa ng napipreach sa outreach. Alangan, nasa abroad ka. Alangan, kinaawitin doon.
Amen? Nasa kung saan ka lupalop ng trabaho, hindi ka na pwede paghanapan doon. Pero ano pwedeng hanapin sa iyo? Giving. Giving. Be faithful sa tithes, sa offering, first fruits. Huwag mong windangin ang buhay mo. Hindi mo pwedeng pagsabayin yan. Kaya nga, mali yung kantang sana'y dalawang puso ko. Yan ay mga kanta ng walang gagaling. Napanood ko kay Duterte, ano? Talagang nanalasaan naman niya ang mga pero gusto ko yung kanyang will. May tikas talaga yung tao. Ay hindi ko mapaghahanapan ng banal na salita yun eh. Kristiyano ngayon nagmumura pa. Amen. Oo. Nagkakatanungan sa GC, anong masasabi niya? Hindi ako naimik eh. Baka ako iwanan ng mga yun. Ako ihanga din sa kanya. But my point is this, mga batid, be single-hearted. Amen? Hindi naman ang ibig sabihin, hindi ko namamahalin ang asawa ko, ang anak ko. Hindi na ako mag-aaral, hindi na ako magtatrabaho. Hindi. Ano yung rurok nun? Anong saligan na yun? Anong motivasyon na yun? Anong foundation nun? Anong motive nun? O meron tayong nagnanurse na naman. Siguro uoperahan ako niya sa likod. Yan. So, sana ang bottom line ni Ineng, pag nakagraduate, punta na Jumaman, isa na ako sa magpapalaki ng simbahan ng God is Able Baptist Church. Amen. Pero wag sana tayo puro pangarap. Sabi nga ni Pastor Out lagi sa akin, gusto ko ang isang pirasong saging na nasa akin kaysa isang buwig na pangako pa lang. Amen? Bakit? Marami nangangako pagkaganapan na Kaya ang halagang unahin mo ang Diyos. Bakit? Pag ang Diyos ikaw ay nagmahal, lumalapit, nagsisikap sa Diyos, yung iyong salita hindi mapapako. Amen? Dahil kapag ikaw ay nagsisikap sa Panginoon, the more na ang Panginoon ay magbibigay siya ng wisdom, prinsipyo. Colossians chapter 3 verses 1 hanggang 3. Kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nga sa itaas. O ano yan? Kisame. Tanyo, pagka ang Bible babasahin mo na hindi mo naintindihan ang spiritual, ay di kayo tayo luko-luko nga. Akalain mo yan? Hanapin ninyo ang mga bagay na nga sa itaas. Ano yung bituin? Buwan? Araw? Hindi. Na kinaroroonan ni Kristo. Ibig sabihin mga kapatid, dapat tayo ay heavenly minded. Dapat tayo ay far-sighted. Eternally motivated. Eternal motivated. Ano yung tama tawag doon? Eternally motivated. Dapat ang ating tinitingnan ay pang walang hanggan. Hindi. Tanyo, sa 2 Corinthians, naalala ko lang. 2 Corinthians chapter 4. Magdodoktor ka, praise the Lord. Amen. Di ang mga worker yan, libre na ang opera. Sa dila agad. Okay. Ano sabi dyan? Verse 18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita. Yan po ang problema ng hindi giver. Kalimitan ng mga hindi giver ang naikitalay lupa. Kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, kalain mo yan, nakatingin siya hindi nakikita. Pag ang Bible talaga wala kang spiritual understanding, ay talagang tayo mamalag-malag. Mapapagkamalan tayo kung ano-ano. Akala mo kami nakagsisitingin siya hindi nakikita, ay paano yun? Amen? Naintindihan niyo ba yan? Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. No. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Amen. Yan. Hindi namang masamang ikimagtrabaho Hindi namang masamang ikimagpamilya Hindi naman masamang ikimagbusiness
Hindi naman masama kayo magpakatalino. Dapat nga, ikang matalino, anak ka ng Diyos eh. Na, kung kaya din lang magpakatalino, di magpakatalino, anak ka ng Diyos. Pero at ano pa man, ang pahalagang ang tingin natin ay tayo may kayamanan sa langit. Nag-iipon. Bakit? Anak tayo ng Diyos, wag tayong lupa lang ang tanaw. Ang sabi, kung kayo talagang mga binuhay na mag-uli, ay ilagak ang inyong kaisipan sa mga bagay na nga sa itaas, sa kinauupuan ni Kristo. Amen? Kumusta ho kayo? Kumusta ho kayo? Para isang taong kinuwento sa ni Pastor Hernandez, ako ikay puputol ng puno. O ano gagawin mo? Gagawin ko poste. Ay napalaki ang gayat. O ano gagawin mo? Di gagawin kong pamayo sa lusong. Yung pamayo sa lusong, napalaki naman ang gayat. Lampas na naman. O ano gagawin mo? Gagawin kong baston. Ay napalaki na naman ang gayat. Anong gagawin mo? Gagawin ko tindagan ng barbecue. Ay napalaki naman ang gayat. Anong gagawin mo? Gagawin ko toothpick. Wala eh. Wala eh. Dapat maliwanag sa iyo ang iyong layunin. Amen? Hindi kung ano na lang ang mangyari. Ako'y magtatrabaho, linaw-linaw sa aking isip. Dahil mahal ko ang Diyos, ako'y anak ng Diyos, ang mga bagay ng lupa, i-convert kong pang langit. Amen? Tama ba? Dahil ang pagiging generous, ang pag-iipon ng kayamanan sa langit. Kumusta ho kayo? May naipon na ho ba kayo sa langit? Pastor, wala talaga magnanakaw doon. Bakit? Wala man akong ipon. Amen. Okay, may naipon na. Yan ang mahirap. Pastor, wala naman akong trabaho eh. Abay, magtrabaho. Ako yung iniwala, yung kahit walang trabaho, minatatanggap pa rin yan sa Panginoon. Kawawa ka naman kung wala. Pinagkaitan ka na ng daigdigat. Amen? Amen, masaya. Parang ang saya-saya nyo. Ano? Amen? Nakikinig tayo ng salita ng Diyos? Kayo ba nag-iipon? Be single-hearted. Then number 2. Tingnan po natin ang 25 hanggang 32. Tayo mag-iipon ng kayamanan sa langit. Gusto nyo bang kayo may kayamanan sa langit? Ay, di kayo magbigay. Kayo magbigay. Paano kayo makakapagbigay? Sana'y wag dalawa ang inyong puso. Minsan sabi ko sa inyo, pag wala pa, dami pangarap. Nung hawak na, wala na. Number 2, basahin natin ang verse 25 hanggang 32. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Amen? Mahirap yan eh. Namumroblema sa bagay ng lupa, hindi man namumroblema sa bagay ng langit. Kung ano bagay inyong kakanin? O kung ano ang inyong iinumin, kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain? At ang katawan kaysa pananamit? Di ka? Alin ka nga naman ang mahalaga? Pagkain o yung buhay? Kaya ka nga nangangailangan ng pagkain dahil may buhay ka na. Nabigyan ka nga ng pinakamahalaga yung pagganamang. Tama? Alam, minsan kung bakit hindi talaga tayo makapag-ipon ng langit, mahina ang ating pananampalataya. Kaso lang, kailangan maging action. Dapat not only single-hearted, be single-hearted, but also be strong in hope. Amen? Mga kapatid, tayo ba'y umaasa pa at nananampalataya pa sa Diyos? Ituloy natin ang ating pagbabasa. Tuloy natin. Basta ninyo mga ibon sa langit na hindi sila nangagahasik. Meron ako nabasa sa Daily Bread dati.
Maganda rin yung mga daily bread eh. Ewan ko kayo may nakikitang daily bread. Meron daw sadyang dinesign na ibon na hindi bumababa ng lupa. Paano yun? Dito doon natulog. Ganun eh. May na-discover sila. Na meron talagang ibon, mga ibon, nilikhaan Diyos na panghimpapawid. Naalala ko tuloy nung kayo nagpapapagayo. Ang laki ng papagayong yon. Kasi yan eh. Malaki talaga. Ngayon, yung aking biniling 2 kilong tanse, pag hindi 2 kilo, 1 kilong tanse, marami yun, Eric. Ang kapal nga yun eh. Tinustusan ko. Akala yung papagayong laking-laki, gagayang-gayaan sa itaas. At hindi na makasut-sut ng parang. Bakit? Ang laki ng iniluhod, yung pagmahaba ang tustos, pag sa laki ng luhod niyan. Kasi lang nalagot. Ako iniwala nakarating ng Japan yun. Nalagot eh. Pero yung aking kublahin, ang daming ngat-ngat. Ang daming ngat-ngat. Naalala ko yung daily bread. Baka ito yung ibon. Nanado sa langit, akala'y pakain ng Panginoon, ibinigay. Ay, tansuin ko yun. Nakain. Yung isa ko namang papagayo, nasabit yung buntot ng aming aso, nakulot. Ay nasaktan, kinagat, ubos din ang aking papagayo. Pati, pulunan lang ang natira. Talaga kayo makakalakad sa paghabol eh. Pero yun, ang idea ay merong ibon. Ngayon nasabi, hindi naman sila nakakababae, pero pinapakain sila ng Diyos. Amen? Mga kapatid, ano ay tinuturo sa atin ng Panginoon? Huwag lang be single-hearted. Be strong in hope. Amen? May biyaya ang Panginoon. Magsipag ka lang sa buhay na ito. Huwag niyong maliitin yung magtitinda ng fishball. Magkahanap ka ng opisina, di ka naman bagay. Samantala yung magtitinda ng fishball, mga kapatid, sabi, pag uuwi, neto na ang yung tubo na ang 4,000. Alis na ang puhunan. Maganda pa niyan, walang pwestong binabayaran. Ay pang pares-pares. Minsan kami bumili ng jeep ng XLT. Alam niyo, sir, dito ang daming bata pang namamatay at na-stroke. Bakit? Kakakain ng pares-pares. Buhat noon wala. Natamad na ako kumain ng pares-pares. Bakit? Talagang may isang damakbak ang bitchin dyan. Saka yung pampasarap. Amen? Masanin niyo mga ibon sa langit. Huwag tayong parang yung walang kagiting-giting sa Panginoon. Na hindi sila nangagahasik, ni nagsisikapas, ni nangagtitipon man sa mga bangan, as sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalangitan. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Amen? Hindi nga sila pinababayaan ng Diyos. Ikaw pa, kung talagang anak ka ng Diyos. Yung hindi anak ng Diyos, hindi rin niya pinababayaan. Ay di lalo kung talagang anak ka ng Diyos. Kaya huwag kang mag-excuse kung hindi makakapagbigay. Bakit pinabayaan ka ba? Amen? Ay baka pag ibinigay ko na ito, paano na ako? Umasa ka! Bet yung yung Seraphat woman. Di ka? Ang haba ng tagtuyot, 3.5 years. 3.5 years. 3.5 years. Pinapunta siya ng Diyos, si Elijah. At ang sabi, bigyan mo ako ng pagkain. Sabi niya, pag ibinigay ko ito sa inyo, paktay kami. Bakit? Kaunti na lamang harina, kaunting langis, ibibigay ko pa sa iyo. Ano kahilo? Sabi ng Panginoon, sige, sabihin mo yan. Pero gawin mo muna pinagagawa ko sa iyo. Alam mo kung yung hindi umasa, nagtiwala, lalong nautas yun. Alam mo kaya tayo'y wala, mas marunong ka pa sa Diyos. Hindi ka magiging mahusay magkwenta sa Diyos. Hindi ka pwedeng uubra sa pagpapatama ng Diyos. Lagi ang Diyos ang matalino. Ay, pag ibinigay ko, paano na ako? Kaya nga, ibigay mo.
Dahil ang Diyos ang bahala sa iyo. Ayaw problema, tirayin niyo ha, tuloy natin ang talata. Para tayo makapag-ipon ng kayamanan, hindi nga tayo makaipon ng pag-asa. Tama? Ang dali nating mahadlangan. Tama? Ay, paano, pastor? Eh, dumating yung maniningil ng buwis. Maniningil ng kuryente. Eh, paghandaan mo yan bago dumating. Eh, ang problema minsan, hindi mo nung pinaghahandaan eh. Kaya tama din yung yung tinatawag na budgeting. Makmak, tama yun. Pag ito'y pang doon, eh, huwag mong gamitin doon. Basta wala akong ma-budget eh. Oh, kawawa ka naman. Hindi naman ako naniniwala sa iyong ikaw-igayong gayon. Amen? Si Tomas nga eh, buhay eh. Tama? Di man nag-o-office. Lagi nga nasa office. Alin sa inyo, ang sa pagkabalisa ay nakapagparagdag ng isang siklo. Ibig sabihin, useless ang mabalisa. Sumunod ka na lang. Umasa at magtiwala. Amen? Tama ba? Papangunahang bait mo ang Diyos. Ano yan? Tatalino ka sa Kanya? Pag yan ay tights yan. Magtiwala ka, wag mong galawin yan. Unahin mo ang Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. Bay, siya may sabi, subukin niyo ako. Eh, problema nga eh. Hindi natin siya nasusubok. Tama ba? Amen. Bay, siguro sa inyo, walang problemang ganyan. Pero marami namang problema diyan. Kaya lang i-exercise talaga ang pananampalataya. At alin sa inyo? Verse 28. Hanggang saan ba sabi ko? 28. At tungkol sa pananamit. Kayo nga eh, kagaganda ng damit natin. Amen? Ay, talaga naman si gender eh, tao na eh. Nung ako'y unang naging Kristiyano eh, nung magpaging pahabaan ng pantalon niya akong panalo eh, bakit? Ay hindi kita pa ako sa kahabaan ng pantalon. Wala akong sapatos, sagya akong tinatakluban yon. Oo, naka-t-shirt lang. Butas pa ang kilikili. Nung ako'y mag-worker, tatatlo ang damit ko. Kaya hindi na ako napasok ng kwarto. Wala naman akong tatago diyan. Doon na lang ako sa drawer. Maong pa. Pero mga 1-2 taon, namimigay na ako ng damit. Ng barong. Bakit? Bigay lagi ni Dr. Abarintos. Pag birthday, pag Pasko, pag pista. Namimigay lagi si Dr. Abarintos. Mahal na mahal ni Doktor ang mga workers doon. Ewan ko lang kung hanggang ngayon ay gayon pa. Ang pagkain naman, sininong bujay. Laging kilo-kilong longganisa, kilo-kilong tapa, yung pata. Ako'y nag-mission na. Hindi dahil sa kaluluwa. Para makaiwas na. Ang ramdam ko, ako'y gugok-gok na. Masama nito, no? Ako'y dumating din ako'y mahal na Inay Gamab. Padala naman din si Brother Eloy. Dating din ng ilang kilong pata. Adi binigay ko kay Louie. Tuntua naman si Louie Hinggang nabigyan ko ng pata sa longganisa. Abay habon ang dala sa kay papaya. Dikwits. Amen? Hindi naman pinababayaan tayo ng Panginoon. Tayo ang nagpapabaya sa Panginoon. Sa totoo na. Nung tayo wala, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Nung tayo magkaroon, tayo ang nagpabaya sa Kanya. At hindi ka magiging masaya. Hindi ka magiging masaya. At tungkol sa pananamit, bakit kayo nangangababalisa? Marinin yung mga liryo sa parang. Yan nga. Kung paano nagsisilaki, hindi nagpapagal, hindi nagsusulit man. Verse 29. Ganyan may sinasabi ko sa inyo, na kahit Solomon man, gano'n man talino Solomon, hindi na kaya maggayak na. Verse 30. Ngunit kung pinararamtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay, at sa kinabukasan igagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pararamtan niya o kayong mga kakaunti ang pananampalataya. Alam mo mga kapatid, kaya ang iba hindi makapagbigay, kakaunti ang pananampalataya. Kulang pa nga sa akin. Takaw mo naman. Amen?
Salamat po. Maliwanag ko ba? So, be single-hearted, be strong in hope. Huwag kang mawala ng pag-asa, magbigay ka. Pare ang nagtatanim, hindi maaari, hindi tutubo yan. Hindi maaari. Amen o ba? Kung yung bangko nga marunong magpaanak, di lalo ang Diyos. Amen? Ang problema, anong iaanak ng Diyos? Anong iaanak ng Diyos? Wala ka namang dinideposit. Anong interest mo? Are you with me? Kaya mga kapatid, kung gusto niyo makapag-ipon ng kayamanan, abay, huwag tayong hindi manampalataya sa Diyos. Ako iniwala yung giving, kailangan din ng pananampalataya yan. Oo. Lalo na talimbawa, may tithes na, may offering pa, may sport pa, may worker pa, may pastor pa, may outreach pa. Ang dami niya. Paano ako? Bigyan naman kami, hindi naman pinagkulang. Yan naman ay lahat ay puno namin. O lalo ako, 40% nga eh. Amen? Kayo, kumusta ang giving nyo? Kumusta ang giving nyo? Sabi ng Panginoon, pagdami ng hasik, pagdami ng aanihin. Pag ikay nagtanim ng bahagya na, di bahagya ka rin aani. Ay paano kung wala kang itinanim? Ay di wala ka rin aanihin. Sabi ng isang mga ngaral, ano tawag doon? More prayer, more power. Ano isa? Ano isa? More prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. Magtanim ng sagana, aanin ng sagana. Magtanim ng bahagya, aanin ng bahagya. Huwag kang magtanim, huwag kang aani. Wala kang aanihin. Bakit? Duwag ka eh. Maraming tao ay duwag. Pero pang sa sarili, ang lakas ng loob. Talagang maghahanda eh, kahit 1 milyon ang magagastos. Bibili ng latest na gadgets, kahit yan 80,000, bibili eh. Ang lakas ng loob. Pero pag sa Diyos, hinayang na hinayang. Nakakalungkot yan. Tama ba? Amen. Pero sana sa God is Able Baptist Church, hindi ganon. Hindi ba tayo ganon? Para ang sigla-sigla nyo sa Panginoon. So, number 3, not only be single-hearted, be strong in hope. Ako iniwalang hindi lugi ang nagbibigay sa Diyos. It's better to give than to receive. Di ka yung ating pinag-aralan ng kabilang Wednesday? Amen? Oh. Kayo mga tulog na, kayo ba'y giver? Baka kaya ka nakakatulog, di ka nagbibigay. Nagbibigay ba kayo? Yung gising na mata, hindi malaman ibigay. Amen? Bigyan kayo ilagay ng alalahanin ko diyan. Kayo hindi na natuto, kayo ba hindi na-respeto sa salita ng Diyos? I-respeto niyo ang salita ng Diyos, huwag kang tulog. Hindi ka kayo nahihiya sa Diyos na yan. Amen? Bit pag nanonood ng TV, bit pagka naglulumi, bit pagka mga kamundo, payabangan lang ang kwentuhan, ingay na ingay mo. Bit pag salita ng Diyos, wala ngayong ulirat. Amen? Alam mo, hindi lang pera binibigay, pati paggalang. Amen? Pati respeto ay binibigay yan sa Diyos. Amen? Number 3, Matthew 6:33. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Gusto niyo ba makapag-ipon kayo ng kayamanan sa langit? Number 3, be submissive to His rule first. Alam mo, isa pa ring ugat ng hindi tapat na pagbibigay, hindi ka suko sa Diyos. Tama ba? Oo. Mas ang Diyos may sarili mo. Ang nasusunod sa ating sarili natin, hindi ang Diyos. Pero sabi ng Diyos,
but seek ye first His, ano yan? But seek ye first the kingdom. Ano ibig sabihin, the kingdom? Ibig sabihin, unahin mo na siya naghahari sa'yo. Amen? Unahin mo, pag sumakitan mo, pagsikapan mo, na ang Diyos talaga ang naghahari sa'yo. Hindi mo kaya mag-ipon ng kayamanan sa langit kung palaban ka sa Diyos ng langit. Tama ba? Malinaw ba? O, tulog ka pa, linaw pala. Di dapat umimin ka na lang. Amen? Ang linaw narito ba kayo para kayo ay umabala sa pastor nyo? Amen? Sana hindi ka abala sa pastor mo pag ako'y nangangaral. Pero pag tutulog-tulog ka, abala ka talaga sa akin. Hindi ka blessing. Amen? Amen? Pasensya kayo. Kasi hindi madaling mag-outline. Nalilito nga ako kung alin ang unahin ko. Tapos ikaw, tutulugan mo lang ako. Tatanungin kita, yung tulog dito, giver ba kayo? Patingin nga ng record nyo. Pag hindi ka giver, mahiya kang lagi kang tulog. Hindi ako nagpapantok sa inyo. Pinatatamaan ko kayo ng salita ng Diyos. Pati ako. Amen? Ay, si Duterte ngay tapang na tapang, hindi naman siya ligtas. Amen? Bet tayo kukurag-kurag, kaya tama naman sinasabi mo. Amen? Amen? But seek ye first the kingdom of God. Unahin mo munang pagharian ka ng Diyos. Kapag ang Diyos ay hari sa iyo, hari din siya ng iyong bulsa. Hindi mahirap magbigay ang taong suko sa Diyos. Muna. Amen? Maliwanag ko ba? Walain mo yan. Ang sasakit na, tulog ka pa rin. Ibig sabihin, kaya ka nga nasakta, siguro nakatulog, nasaktan ka na nga. Isaiah 33 verse 6. Pasensya na kayo sa aking style, pero kasi seryoso ako sa aking sinasabi sa inyo. Amen? Gusto nyo ba mag-ipon ng kayamanan sa langit? Gusto nyo ba mag-ipon ng kayamanan sa langit? Ano yung kayamanan? Be generous. Be generous. Para ka magiging generous, aba ay dapat single-hearted. Dapat ang iyong pagtatrabaho, ang layunin niya, Diyos pa rin. Lahat ng iyong inaatupag sa lupa, may malalim na motibasyon at layunin. Yan ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Pandalwa, dapat hindi tayo mahina ang pagtitiwala. Then, pantatlo, pagharian tayo ng Diyos muna. Amen. Tama ba? Kasi kapag hindi siya ang hari, sinong hari? Tapos ayaw mong masasaktan. Mga kapatid, dapat kung kinagahari-harian, makasalubong mo sa loob ng simbahan ang tunay na hari. Amen. Alam niyo yung barako, kaya laging barako, hindi pa nakikita yung katapat. Kaya kung ikaw ay matigas ang ulo sa Diyos, tapos ang mensahe din hindi ka lang pinapansin, lalaki lalo ang ulo mo. Amen? Isaiah 33 verse 6. Ano sabi ng Bible? At magkakaroon ng kapanatagan sa iyong mga panahon, kasaganaan ng kaligtasan, karunungan at kaalaman, ang pagkatakot sa Panginoon ay kanyang kayamanan. Kaya mga kapatid, kayamanan ang magpasakop sa Diyos. Kayamanan yan. Actually, si Jesus Christ yung pinoportrait diyan. Hindi karukhaan ang magpasakop sa Diyos. Ang magpailalim sa Diyos. Tingnan po natin ang Proverbs 22 verse 4. Tingnan po natin, ano sabi? Ang kagantihan sa kapakumbabaan. Tayo nagpapasakop talaga sa Diyos. At ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan. At karangalan. At buhay. Kaya yung mapagpasakop sa Diyos, hindi dukhayan. Hindi dukhayan. Yan ay, sabi, at ang pagkatakot sa Panginoon ay
kayamanan. Siyempre, napapalob sa pagkatakot sa Panginoon doon, yung pagpapasakop sa Panginoon. Psalms 34 verse 9 and 10. Psalms 34 verse 9 and 10. O mga takot kayo sa Panginoon, kayo mga banal niya, sapagat walang kakulangan sa kanila na nagpapasakop sa Kanya. Amen? Naniniwala ho ba kayo dyan? Oh. Naniniwala sa nagbibigay, purihin ng Diyos. Alam naman ninyo yung sarili nyo kung kayo talaga nagbibigay o hindi. Ngayon, kung hindi pa kayo nagbibigay, hindi pa huli. Bakit? Ay binubuhay pa tayo ng Diyos, hindi pa huli. Okay, verse 10. Ang mga batang leon ay kinakapos. Ano ba yung batang leon? Ay sagisag ng kalakasan. Tignan yung mga bisirong kambing, paltukan ng paltukan. Tama si Amber. Oh, tignan mo, oh. Talagang yan, talagang yan. Ay. Tama si Lebekay. Yan ang parang mga bisirong kambing. Kung ilalapat natin sa kambing sila yung paltukan ng paltukan. Kita niyo sa bundok, yung mga bisirong kambing, yun ang naakyat lagi sa itaas. Pag sa lilikot ng bisirong kambing. Amen? Tama si Lebekay. Tama si Jumuel. Ang mga batang leon ay kinakapos, yun na ang malalakas. At nagtitis ng gutom. Ngunit silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin. Kaya mga kapatid, nasa Panginoon ang biyaya. Hindi sa kalakasan mong batang leon. Ang batang leon, kinukulang yan. Bakit? Diyos naman ang nagbibigay ng lahat. Kahit paanong lakas mo, pag ikaw'y sumang sa Diyos, wala yan. Kaya kalimitan yung pang sila ang mayroon, sila pa ang puro buntong hininga. Nakakawa, mayaman buntong hininga pa Bakit? Paglaki kasi ng iyong income, paglaki din naman ng iyong gastusin. Oo. Tama ba? Kala mo, tayo noon, masaya na pag ang giving ay 20,000. Talaga nang hingilabot na kami sa katal sino kayo nagbigay nitong 20,000 are? Ngayon, magbigay ka ng 100,000, kulang pa. Kailangan ay 270 plus. Amen? Pero salamat, silang nagsisihanap sa Panginoon, hindi ko kulangin. Amen o ba? Then last, ito yung sinasabi ko. Balik tayo sa verse 20. Verse 20. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit. Ito ang kahuli-ulihan. Alam niyo, bawal-iwalayan nyo ng tatlo kung ito hindi totoo. Not only be single-hearted, be strong in hope, be submissive to His rule first, but be sure of heaven. Yun ang sinasabi ko. Paano ka mag-iipon ng kayamanan sa langit, hindi ka nga palangit? Ano yun? Ang hirap na yun. Dito ho ba, lahat tiyak ng palangit talaga? Paano ka magyayaman? Mahirap yumaman sa langit na hindi mo palangit. At kung tayo naman talaga yung palangit, ay yaman na yun. Yaman na yun. Ano sabi ng Bible? Anong papakinabangin na makamta natin ang lupa, buong mundo, ngunit ang ating kalaway mapahamak? Wala pakinabang. So maligtas pa lang, yung tiyak mo palang ikay palangit, yaman na yun. Magsaya ka na. Amen? Opo. Matthew 19:21-22. Alam natin yan. Yung mayaman, ay yabang-yabang. Ang Panginoon ay isang mahusay na psychologist. Kaya niyang basahin ang kaasbagan ng tao. Yung buting guro, anong kinakailangan ko para magmahal ng buhay na walang gan? Sabi naman ng Panginoon, bit mo tinatawag mabuti. Isa mabuti, kundi ang Diyos. Reverse psychology. Ngayon, alam mo mga kautusan. Tinutupad ko na ikayan sa yabang. Sa yabang. Para mga sabatisa lang yan. Tinutupad. At alam nyo ba ang pagtupad yan? Hindi sa isang maghapon lang. Dahil ang requirements ng Diyos dyan, walang hanggan.
Dahil ang Panginoon ay hindi matuwid sa loob lang ng maghapon. Siya'y matuwid magpakailanman. Kawawa sa Batista. Ni isang segundo nga hindi mo kaya ang 10 utos. Bet mo yung pangahawakan. Kaya sinapsychology ng Panginoon yung hambog na mayaman. Ngayon, para mahalata lalo na yan siya'y mayabang. Ikaw ay mayaman? Sige. Ipagbili mo ang lahat ng kayamanan. At pamahagi mo sa dukha. Ay, umalis ng lulupay-pay at malungkot. Kung yabang-yabang mo, paano pa yung masusunod mo sa kautusan? Yan lang, bibigyan kautusan, hindi makasunod. Mayabang talaga eh. Ang Panginoon, hindi mo mapapaglakuan. Kayang-kaya tayong bistuhin. Ba, ay yabang. Nasusunod ang 10 utos. O sige nga, tistingin nga. Ipagbil mo na lahat ng yaman. At ipamahagi mo sa dukha. Umalis siyang malungkot. Ba't ang magpuntos ko lang mga kapatid? Hindi talaga siya pwede yumaman sa langit. Bakit? Hindi man siya palangit. Tama ba? Hindi ka pwedeng yumaman sa langit na hindi ka palangit. Kaya kung ikaw ay gustong yumaman sa langit, maging palangit ka muna. At kung ikaw ay tiyak mong palangit, ay praise the Lord, hallelujah. Yan ang yamang walang katapusan. Tingnan pa natin, parang patunayan natin. James chapter 2 verse 5. Dingginin niyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya. At mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung ikay pinili, mananampalataya, mayaman ka na. Bakit? At mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kanya. Sino ba yung aing nabalita? Hindi daw magkaintindihan yung magkakapatid sa napakayaman nilang magulang na mamamatay na. Kagaling ganyan, ano? Pero yung pinakamayamang tao dito sa mundo ay dulo lang ng balahibo ng buhok pag idinais sa yaman ng Diyos. Bakit? Yung kayamanan niya, hindi naman talaga kanya yun. Sa Diyos pa rin. Masaya ba kayo? Kaya magandang ipinagpipray ang pastor nyo. Ang nagpipray sa pastor, yan ang unang pinagpapala. Sa totoo na kanina, ewan ko, kayo ba'y nagpasting? Baka ang iba sa inyo kaya nagpapasting. Ako nagpasting din kanina. Aso lang, hindi ako nakatagal. Nung 3:00 na ako'y dumali. Sabi ko, Mami, ako'y nababaguhan. Kasi hindi na nga ako nakain ng marami, wala na akong kanin. Napayabang ako, tayo kayo magpasting pag Miyerkules. Pinaalaala sa akin, ayaw nga pala, no? Di ako'y hindi nga umain. Kaya ako'y nagkakanglilito kung alin nga ay tuturo. Pero ito natuloy, biyaya ito ng Diyos. Ito ay tinuloy niya eh. Then 1 Peter 1 verse 4. Si isang manang di nasisira. At walang dungis. At hindi kumukupas. Nanilaan sa langit. Tama? Ay magpastor ka na hanggang sa mamatay, kahit sa paglilingkod. Sabi nga ng Roma, ang lahat ng ating pagtitiis dito ay hindi man lang kayang ihambing sa kalwalhati ang mahayag. Alam mo, sa totoo na mga kapatid, 54 ako, 54 years old. Matagal-tagal natin naglalakbay sa daigdig. Akala may 54 na din. Pero sabi ng Psalms 90, ang buhay ng tao ay magaling kung maka-70. 70 ang laye. At kung lumampas ay biyaya ng Diyos. Tama, ang tatay 80 na. Mag-80 na. Pero yung ina ni Ate Pina, 88. Mas malakas pa kay Ate Pina. Ay makahalal eh.
Talagang nahalhal pa eh. Ayaw kayo nag-Bible study. Bagay ang mga yan, nung makakain, umalis na. Nung makakain, day umalis na eh. Okay, ang punto ko rin dito mga kapatid. Dito sa lupa, ganong kahaba ang 80, pero hindi naman puro galak. Tulad ng aking hipag ngayon, na manhid na ang paa. Parang nangingimi daw ang taas ng dugo. Ang taas ng creatinine. Alam mo ang tao? Hindi talaga dito ang galak. Tulad namin ni Makmak, may iniindang likod. Kahit ka kami mag-100 taon, puno rin ng kalungkutan. Bakit? May iniinda. Tama ba? Oo. Kaya ba walang iniinda? Ay di inday ng buhay ko. Di ka? Maraming kalungkutan. Nakakasakit. Maraming pananagutan. Ang daming kabalisahan. Pero salamat. May isang manang di nasisira. Amen? Kaya ko yan yain na. May matatapos din. Amen? Di mag-aantay. Naglilingkod habang nag-aantay. Tama ba? Dahil tayo ay nakatingin sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay lumilipas. Yan ang ating inaasam. Alam ko kayo pupunta dyan. Kayo ba, alam nyo bang kayo pupunta doon? Ay pwede ka mag-ipon ng kayamanan sa langit. Pero kung hindi, isipin muna kung paano pumunta na langit. Tama? Si isang manang di nasisira. Lahat dito ay nasisira. Nakakain ng kalawang. Tinatanga. Walang dungis. Yan. Yung kotse ni Brother Mac nung una, nung kanyang kinuha yon sa kasa, walang dungis. Ngayon, dungisin. Yung power chair yan, ang bago. Kaganda. Ay, tingnan nyo naman ngayon, after 3 years, di ka? Sirane. Big Bargas dati. Ngayon, Bargas na lang natira. Di ka? Oh, kapupugi. Kita ko yung mga litrato ni Sergio at saka ni Sister Mila. Para si Rio Locsin at saka si ngayon, Rio na, Rio. Kumukupas tayo. Amen? At sabi, walang dungis. At hindi kumukupas na nilaan sa langit para sa inyo. Kaya be sure of heaven. Para makapag-ipon ka ng kayamanan sa langit, tiyakan mo muna ikay palangit. Sa amin pang mga nanonood yan, ay huwag kang kumahog ng mag-iipon sa langit kung hindi mo naman tiyak na ikay palangit. Tiyakin mo muna ikay palangit. Amen? Magsisi ka ng iyong kasalanan. Manampalataya ka kay Kristo. At ikaw ay palangit ang tungo. Tayo manalangin.